Balita sa Senyo. Information Office. Happy New Year, San Joseño. Bagong taon, bagong mga hamon, bagong paglalakbay, and of course, mga inaasahang tagumpay sa taong 2025. Pero bago yan, balikan muna natin ang napakakulay na 2024. Taong 2024 na punong-puno ng mga kaganapan na tiyak, nag-iwan ng marka at ng mga aral sa bawat pamilyang San Joseño. Ito ang Asensong Ramdam, kwento ng bawat San Joseño, Public Information Office Year-End Special Report. 2024 is a year of many firsts. Ano ang mga una? Ano ang mga bago? Ano ang kwentong 2024 mo? Let's start with you, Joff. Speaking of una, sir, una na lang din naman yung pinag-uusapan natin. Umpisahan na natin dito sa Balitang San Joseño. Naalala ko nun, nung sinabi mo, sir, try lang natin. Tapos, grabe, after ilang months, ang dami na nating nagawang kwento. Naikwento na natin yung mga nakakatawang storya ng iba't ibang mga San Joseño. So, ang taong 2024 ay kapanganakan ng Balitang San Joseño na naghatid ng balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon. Balitang para sa'yo, Balitang San Joseño. Sa katunayan, sir, nakakatuwa, no? Kung nung una, patry-try lang tayo ngayon. Meron na tayong, as of December 2024, meron na tayong na-produce na 322 na mga reports at syempre, nanganak na din iyon at nagkaroon tayo ng Balitang San Joseño Express kung saan meron na tayong 110 news stories na naiproduce. Ang News Express po, sa ating kaalaman, meron siyang 3 hanggang 5 balita. Kaya sobrang dami na nating na-share na mga kwento ng mga San Joseño. syempre lahat ng mga kwentong yan, utang na loob natin sa magkatuwang sa serbisyo. Dahil sa araw-araw na ganap ni Mayor Arthur B. Robes at saka ni Congresswoman Florlita P. Robes, masasabi natin, hindi tayo mauubusan ng mga kwento. Ikaw, Jello, ano ang kwentong 2024 mo? Speaking of Balitang San Joseño, sir, hindi lamang puro balita yung concern natin sa kino-cover natin. Meron din tayong mga iba't ibang segments katulad na ng Alam Mo San Joseño kung saan iba't ibang mga usapin, napapanahong mga talakayan ang ating mga binobrought up para makapagbigay ng karagdagang impormasyon sa mga San Joseño. Bukod pa dyan sa Alam Mo San Joseño na isang vertical form na video, nagpo-produce din tayo, sir, ng mga special stories. Ito yung mga lengthy videos natin na 7 minutes or more na fini-feature natin dito, sir, yung mga mahahabang kwento, yung mga hindi lang basta informative, mga nag-feature din tayo dito, sir, ng mga San Joseño. At inumpisahan natin ito nung May, nung Mother's Day special po natin, kung saan na-feature natin ang ating ina ng lungsod, Congresswoman Florlita P. Robes. Nasundan na po ito ng Father's Day, Halloween special, at bukod pa po yung mga out-of-town engagements natin outside ng city. So, ilan lamang po yun, sir, sa mga nilalaman ng Balitang San Joseño. Ito yung patunay na dito sa The Rising City, ang daming pwedeng ikwento, ang daming pwedeng ibalita. Dahil punong-puno ng kwento ang bawat pamilyang San Joseño, di ba? So isa na nga dyan yung kwento nung NCRAA Season 30 Finals na dito ginanap sa San Jose del Monte featuring ang ating City Sports Complex. So imagine, different colleges and universities ng Metro Manila dito nag-finals. Imagine na lang, sir, no, yung quality ng mga facilities na pinoproduce ng City Government of San Jose del Monte. Hindi lang para sa San Joseño, nakikinabang na rin yung mga iba't ibang mga organizations maski sa labas ng lungsod natin.
So, isa lang yan sa mga dahilan kung bakit patuloy na nakikilala yung lungsod ng San Jose del Monte. At dahil dyan, lagi tayo nag-iingay sa social media. Hindi ba, Kate? Alam nyo ba na ang Public Information Office Facebook page ay one of the most followed Facebook page dito sa Central Luzon. In fact, onting-onti na lang, siguro more or less 1K, nasa 300,000 followers na tayo. Sa sobrang active nga natin kada buwan mayroon tayong milyon-milyong Facebook reach mula sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas, Mindanao, pati rin sa ibang bansa. Patunay lang yan na ang bawat balita at impormasyon na ating nilalabas ay talagang tinututukan tsaka pinagkakatiwalaan. And of course, we would like to keep it that way, di ba? Yes. Gusto natin, tayo ang laging nauuna, tayo ang nagbibigay ng unang impormasyon na talaga namang maaasahan. And speaking of which, ang daming mga firsts na pwede pa rin nating mga pag-usapan. Mga infrastructure projects na talaga namang unang-una dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Ano-anong mga to? Una na ako, sir. Dito sa lungsod ng San Jose del Monte, itinuturing po tayong nangunguna sa TransHealth Program. At dahil dyan, isa po tayo sa pinakakauna-unahang LGU-operated TransHealth Clinic. Binuksan po ito nung mga nakaraang buwan. At ito po ay pinagmamalaki natin dahil nauna pa po tayo kahit sa mga Metro Manila cities. So, isa pong karangalan ito para sa lungsod ng San Jose del Monte dahil nakakapagbigay po tayo ng inklusibong serbisyong medikal sa bawat Sanoseño, anuman ang kasarian, anuman ang iyong edad. So, tayo po ang first TransHealth Clinic in the Philippines. Bukod pa dyan, yung bagong urgent care ambulatory service na bagong bukas sa Minuyan proper, kauna-unahan din siya sa buong Bulacan na merong bukas. Kasama natin dito ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Kaya kumpleto na talaga doon. Meron na doon nagsusurgery, may iba't ibang specialista doon na makikinabang ang iba't ibang mga sanay. And other infrastructure projects, of course, meron tayong Kadiwa Center, Joff. Yes po, yung Kadiwa Center, binuksan na rin po siya this year. Itong Kadiwa Center naman po natin is yung first Kadiwa Center na itinayo sa Central Luzon. So, proud po tayo na meron na tayong permanent infrastructure na nagbibigay ng mura at abot kayang bilihin para sa mga Sanoseño. Siyempre, aside from the Kadiwa Center, nagkaroon din po tayo ng tuloy-tuloy na Kadiwa pop-up store na naghahatid naman po ng murang bigas para sa iba't ibang mga barangay sa lungsod natin. Meron din tayo, sir, na naita yung St. Bernadette Multi-Specialty and Primary Care Facility, also known as City Health Center 12, sa may Barangay Muzon East, kung saan hindi man siya matatawag pa na ospital, pero napakarami niya ng primary cares na nai-offer sa bawat pamilyang Sanoseño. And of course, speaking of Barangay Muzon na rin lang, meron na rin po tayong kauna-unahang pampublikong pamilihan or public market na naitatag under sa pangangasiwa ng city government ng San Jose del Monte. Which is Muzon Pabahay Public Na matatagpuan po natin sa Muzon Pabahay Public Market. na nakakatulong sa libu-libong Muzonians. Yes, sir. Okay, aside sa mga infrastructure projects natin, syempre, ito, simpleng salamin na ang lungsod ng San Jose del Monte, ramdam na ramdam, hindi lang yung asenso, but yung progreso. Bawat San Joseño, nakikita nila na ang daming mga developments dito. At syempre, utang na loob natin yan dahil sa dalawang pinuno ng ating pamahalaang lungsod. Dahil sa double action nila, sir, nakamit talaga natin yung pagiging isang destination. Mula from pagiging relocation natin, ngayon talagang makikita na natin yung San Jose del Monte is yung next destination of the North na talaga. And something to be proud of, Yes. diba? And speaking of, we are more than proud na ibalita din natin na ang taong 2024 ay taon din ng agarang responde. Hindi natin may kakaila na may mga hamon din tayong naranasan, di ba? Pero paano natin sinulusyonan, paano natin direspondehan ang mga hamon ito? Let's talk about that. I remember, second month ko pa lang dito, nakita ko na nagkaroon tayo ng aksidente dyan sa St. Peter the Apostle Parish. Bumagsak ang bahagi ng ikalawang palapag, pero ang pinaka-evident doon, ang mabilis na pagresponde ng ating mga authorities.
Kwento mo yon, Mira. Yes, sir. Isa po ako sa mga unang reporters na pumunta po doon. Bukod syempre doon sa live reporter na pumunta na si Shari Fuyo Pasyon. So, nung pumunta po kami doon, talagang nakita po namin, devastating po talaga yung nangyari. Pero kahit po devastating, hindi po naramdaman ng mga Sanosen yung kabilang doon sa aksidente na napabayaan sila. Kasi agad-agad, pumunta din doon si Mayor Arthur B. Robes para kumustahin yung mga na-aksidente. At si Congresswoman Florida P. Robes, talagang sumunod po siya sa mga ospital. Talagang pinaramdam nila na nandun sila para silang tatay at nanay na agarang rumisponde or agarang naramdaman yung pagmamahal nila sa mga Sanosenyo. Kaya naman, bukod po doon, talagang ramdam na ramdam yung pagmamahal nila. Kasama na dong tumulong yung PCSO. Agaran po tayong tinulungan ng PCSO at yung office po ni Senator Joel Villanueva upang magbigay po ng tulong pinansyal para dun sa mga na-aksidente or nasama ron sa aksidente. Bukod pa po yun sa tulong pinansyal na bigay ng magkatuwang sa serbisyo. And sa totoo lang, as much as possible, ayaw nating na ibabalita tayo sa national government or sa national television. Pero ang kagandahan nito, na ipakita natin sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kung gaano kabilis ang pagresponde at pagbibigay natin ng solusyon sa ganitong mga hamon. Ibig sabihin, handang-handa yung ating city government sa untoward incident na sinasabi, di ba? Speaking of agarang responde, sir, meron din po tayong agarang responding naranasan nung sumalanta ang bagyong Karina at sinabayan pa ng habagat. So, bilang tayo po ay hindi naman sanay sa mga baha, ang lungsod po ng San Jose del Monte ay hindi nakakaranas ng madalas na pagbaha dito sa ating lungsod. Pero, naging mabilis po at agaran po ang ating responde. Nung nag-evacuate po tayo ng mga pamilya na nasa lanta po o nakaranas ng pagbaha sa Barangay Luzon, sa Panaklayan, at sila po inadala po natin sa evacuation centers at agaran din po nagpadala magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes ng mga hot meals. So mainit po ang yan po ng ating po mga Sanosenyong lumikas. Gayun din po nakatanggap din sila ng hygiene kits at essential goods. So agaran po talagang responde. Kasunod lang rin nila, sir. Pagdating nila doon sa lugar, naka-ready na, magpapahinga na lamang sila. Yan ang patunay na dito sa lungsod ng San Jose del Monte, buhay na buhay ang bayanihan. And we owe it also to our barangay public information officers. Kasi katuwang natin sila kung bakit nalalaman natin kung ano ang sitwasyon, ano ang pangangailangan, at ano ang gagawing aksyon ng ating city government. At syempre, naniniwala tayo na prevention is better than cure. Ano ba ang mga paghahantang ginawa ng ating city government para maiwasan ang mga to? Super galing, sir, ng City Disaster Risk Reduction and Management Office natin sa pamumuno ni Gina Aison dahil bago pa man mangyari yung mga aksidente, handang-handa na po tayo dahil sa paglo-launch nila ng iba't ibang mga trainings and seminars na makakatulong hindi lang sa mga Sanosenyo, kundi pati sa mga kawani. Katunayan, noong November, nagsagawa ng Basic Incident Command System Management Training ang mga kawani at nitong December naman nagkaroon ng seminar or training para naman sa Emergency Operations Center kung saan yung 39 na kawani o miyembro ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council qualified na sila na mag-operate ng EOC kung sakaling magkaroon ng sakuna sa ating lungsod. At yung ginagawa, sir, na infrastructure project sa harap po ng training center, yun po ang alam ko ang tinatayong EOC. Nakakatuwa rin dyan, sir, kasi bukod sa mga trainings na specifically sa ating mga kawani at sa mga Sanosenyo, meron din, sir, na mga trainings na tinatawag na School Rescue Olympics. Ito, ibibida ko to, sir, kasi nasaksihan ko to personal yung mga school bulilit patrollers natin kung saan mga bata pa lang sila ay hindi iyon hadlang yung kanilang pagiging murang edad, hindi yun naging hadlang upang bigyan sila ng mga basic na kasanayan para pagdating nga naman ng mga ganitong sitwasyon, emergencies, ay hindi sila kasama dun sa mga ililigtas pa, bagkos sila mismo sa paaralang kinabibilangan nila, kaya na rin nilang magsagawa ng mga basic necessities katulad ng mga first aid na kinakailangan ng mga ma-accident. At syempre, idagdag natin yung lingguhang clean-up drive na sinasagawa ng ating City Environment and Natural Resources Office sa pamumuno ni Engineer Telmo Bautista. Joff, ano ang kwentong sentro mo?
Ang kwentong Senro po, sir, syempre itong ginagawa ng Senro natin, ano po ito, is pagtalima po ito dun sa kalinisan sa bagong Pilipinas ni President Ferdinand Marcos Jr. na starting from that launch po, linggo-linggo na naglilinis sa iba't ibang barangay sa lungsod. Syempre, hindi lang ito sa mga streets natin, kasama po dito sa nililinis is yung mga ilog natin. And alam naman po kasi natin, itong mga ilog natin is part of the river system na nagdadala po ng mga basura sa Manila Bay. So, from this source po mismo, nililinis na po natin para makabawas na po tayo and makatulong tayo sa patuloy na pagpapalinis ng ating mga ilog hanggang sa Manila Bay po. At syempre, umaasa tayo na magsisilbing inspirasyon yung kawani ng pamahalang lungsod, kundi lalong-lalo na sa mga residente na dapat sila ang nangunguna sa ganitong mga aktibidad. Isa rin yan, sir, sa nagiging dahilan kung bakit ang lungsod ng San Jose del Monte ay nakikilala pagdating sa mga trainings and seminars na ito. In fact, ang ating pong lungsod ng San Jose del Monte ay naisama na rin po sa binigyan ng mga assessment mula sa Smart City, kung saan nakikilala at nakikita yung potensyal ng ating pong lungsod na mapabilang sa mga ganitong sektor or sa mga ganitong kategorya. In fact, nung nagkaroon pa ng Smart City Assessment ang ating pong lungsod, wala pa man yung initial na tulong ng Smart City Assessment ng mga learnings dito. Level 3 na po tayo. Mula sa level 5 na pinakamataas, nasa level 3 na po tayo. Yun po yung, kaya po base sa City Administrator Dr. Dennis M. Booth, i-look forward po natin na sooner or later ay makakamit na po natin yung mas mataas pa na level, which is Smart City level 4 or 5. And this is something that we can be proud of. Handang-handa tayo sa pagresponde at lagi nating sinasanay ang bawat isa para mas maging handa pa in the future. Di ba? And because of that, deserve natin na isang malakas na palakpak ng ating lungsod ng San Jose. Ang taong 2024 din ay taon ng mga naglalagablab na kababaihan, di ba? Ito yung panahon kung saan nakita natin na women empowerment, girl power ika nga. Ikaw, Mira, ano ang kwentong kababaihan mo? Siyempre, sir, iba talaga kapag merong nilulook up ka na powerful leader. At sa katauhan nyo ni Congresswoman Florida P. Robes, talagang naha-highlight ang galing ng mga San Josenya. Katunayan po dyan, sobrang dami nating mga kwentong na ibahagi sa mga kapwa natin San Josenyo kung saan naha-highlight yung galing or yung kwento ng mga kababaihan sa ating lungsod. Isa na nga po dyan, yung programa ni Congresswoman Florida P. Robes na birth certificate mo kay Ate Rida Sigurado, kung saan sobrang dami, daang-daang mga nanay, hindi lang nanay ang natulungan sa pag-aasikaso ng delayed or late registered na mga birth certificate. Talagang sinagot ni ate kong lahat sa tulong na rin yun ng City Civil Registry Office na pinamumunuan din ni Dr. Maricel Ramos. Sir, I attest to that. Kasi nung nag-cover din po ako sa balita na pista ng mga dumagat, doon ko po talaga nasaksihan na mismo sa pagangasiwa po ng City Civil Registrar's Office po natin, sa pangunguna ni Dr. Maricel Ramos, iniakyat po itong birth certificate mo kay Ate Rida Sigurado sa naayon po ng ating mga kababayang dumagat, kung saan po talagang daan-daan pong mga kababaihan, nanay po doon yung natulungan na maiparehistro yung kanila pong mga anak. In fact, hindi lamang po mga anak nila ang naparehistro, even sila na talagang may edad na po, pero naiparehistro na rin sila at nagkaroon na rin ng formal na recognition mula sa ating pamahalaang nasyonal. At speaking of nanay, bilang isang nanay, isa to sa mga proud ako na reports ko dahil nung buntis ako, ako yung napili, dahil buntis ba ako, dahil kaya ako napili, na mag-report ng Buntis Congress. So ito yung annual na pagsasama-sama ng lahat ng mga non-expecting mothers dito sa lungsod ng San Jose del Monte, kung saan nakakatanggap sila ng mga hygiene kits, vitamins mula sa pamahalaang lungsod. Katuwang pa rin syempre ang City Population Office, Ospital ng Lungsod ng San Jose del Monte, at ng City Civil Registry Office sa pamumuno naman ni Doc Maricel Ramos. So dito pa lang, makikita na natin na simula sa pagbubuntis pa lang ng mga ina natin na napapangalagaan na sila hanggang sa paglaki ng kanilang mga anak. So nagiging katuwang ng mga nanay dito sa lungsod ng San Jose del Monte ang pamahalaang lungsod sa pagpapalaki, sa pagbuo ng kinabukasan ng kanilang mga anak. So bilang isang nanay, nakakatuwa na merong ganong mga programa para sa mga nanay natin dito sa lungsod. And of course, sumasabay din tayo sa trend, di
Di ba? May ginawa kang kwento, Mira, about Of Course Challenge. Ikwento mo naman sa amin. Of course, sir. Hindi tayo nagpahuli dahil ang ating mga women legislators o ang ating mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod ng mga kababaihan, kumasa sila sa Of Course Challenge na kung saan dito ipinakita nila kung ano ang ibig sabihin ng pagiging babae or kung ano ang essence ng pagiging babae na nagseserbisyo para sa mga Sanosenyo. Girl power, ika nga. And of course, bukod sa alab ng kababaihan, nag-aalab din ng serbisyo publiko. Hindi lang ng mga kababaihan, kundi lahat ng bawat ahensya ng pamahalang lungsod. Ano ba itong mga serbisyong pinagmamalaki natin mga to? Sir, una na po dyan, sir, yung atin pong sikat na AKAP, kung saan mula po sa inisyatibo ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Ayuda para sa Kapasang Kita Program. Libo-libo pong mga Sanosenyo ang natulungan po nito sa unang launching pa lang po nito sa ating lungsod. At dahil nga po dito, ay nagkaroon po ng pagkakataon yung mga kababayan nating Sanosenyo na mabigyan ng karagdagang tulong pinansyal sa kanilang pagsisimula sa buhay sa araw-araw. At hindi lang ang mga kabataan, hindi lang mga nanay ang nabibigyan dito ng serbisyo dito sa ating lungsod ng San Jose del Monte dahil pati ang ating mga lolo't lola nakakatanggap sila ng local social pension. So bukod po dun sa natatanggap nila mula sa pamahalaang nasyonal, meron din pong galing mismo dito sa atin sa pamahalaang lungsod, galing po mismo sa pondo ng ating pong pamahalaang lungsod, nakakapagbigay po tayo ng karagdagang pension sa ating pong mga senior citizen, sa ating mga lolo't lola. So isa po yun sa mga binibigyang prioridad dito sa lungsod ng San Jose del Monte, pati po yung ating po mga lolo't lola, nakakatanggap sila ng social pension. Ang kagandahan po niya na Ma'am Shah, hindi lamang yung ating mga senior citizens na vulnerable sector ang nabibigyan ng tulong pinansyal. Even po yung ating mga solo parents ay succeed din po sa pag-cover ng isang balita kung saan yung quarterly payout ng ating mga solo parents, talagang naiiyak po sila. Isa po yung sa naging highlights ng balita ko na hindi sila napapabayaan ng pamahalaang lungsod. Nabibigyan sila ng support. Sa katulad nilang mag-isang tinataguyod ang anak, talagang nararamdaman nila na meron silang katuwang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak at pag-abot ng pangarap para sa mga. Dito po napapatunayan ng ating mga solo parent na meron po, di po sila nag-iisa sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Na ramdam po nila yung pagtuwang ng pamahalaang lungsod sa kanilang pagbuhay sa kanilang mga anak at pag-abot sa mga pangarap nito. Gayun din po, meron din tayong tinatawag na AICS o yung Assistance to Individuals in Crisis Situation, kung saan libo-libo din po ng mga kababayan natin ang natutulungan nito sa pamamagitan ng pag-release ng mga tulong pinansyal mula po sa medical health or medical needs po nila, burial assistance at kung ano-ano pa po. Kung saan naramdaman po nila na talagang hindi nagpapabaya ang pamahalang lungsod sa mga ganong importanteng panahon or tagpo ng kanilang buhay. And for that, syempre, very thankful ang lahat ng Sanosenyo dahil lahat ng serbisyo na pwede nilang maramdaman ay talagang naihatid sa kanila. Sir, so nakita talaga natin dito yung kakalagahan ng pagtutulungan, no? Yung alab talaga ng pagkasama-sama na hindi lang natin makikita sa isang opisina lang, syempre. Syempre, kailangan natin yung collective efforts ng iba't ibang mga tanggapan kasama yung iba't ibang national agencies, lalo na ng social services cluster natin para maihatid tong mga services na to. Syempre, hindi yan magiging posible kung hindi dahil sa double action solusyon, talaga na nararamdaman talaga yung serbisyo para sa mga Sanosenyo. And for that, mission accomplished tayo pagdating sa pagbibigay ng maalam na serbisyo. Very satisfactory ang overall agency rating natin sa unang bahagi ng 2024. Pero tignan natin kung kumusta ang performance ng social services sector. Ito ay ang mga serbisyo ng pamahalaan na ibinibigay para sa kapakanan ng komunidad. Ito ay ang mga inihahatid ng Ospital ng Lungsod, City Social Welfare and Development Office, City Population Office, City Health Office, Housing and Homestead Regulation Office, Local Youth and Development Division, City Environment and Natural Resources Office, at Community Affairs Office. Parehong mataas ang grado ng Ospital ng Lungsod at City Health Office na nangangalaga sa ating kalusugan. Ang kanilang mga natulungan,
lampas pa sa kanilang mga target. Ang mga benepisyaryo ng CSWDO, lumobo rin ang bilang ng mga natulungan. Mula sa mga programang naglalayong tuldukan ng kahirapan, programa para sa mga marginalized sectors gaya ng mga PWDs, senior citizens at iba pa. At ang crisis intervention for victims and special abuse. Tuloy-tuloy rin ang CBMS o Community-Based Monitoring System upang mas maging tama ang impormasyon ng lokal na pamahalaan sa kanyang nasasakupan. May barangay profile survey, household profiling at seminar sa bawat pamilyang Sanosenyo hatid ng City Population Office. Hindi rin napapabayaan ang pag-relocate sa mga ISF o informal settler families. Bukod pa yan sa mga tinutulungang housing applicants ng Housing and Homesite Regulation Office o HHRO. Patuloy rin ang pagsuporta sa mga kabataan sa pamamagitan ng City Educational Assistance Program o CEAP at iba pang mga proyekto. Ang ating kapaligiran patuloy na inaalagaan sa ilalim ng mga programang Solid Waste, Water Resource at Air Resource Management. Mayroon din tayong Forest Tree Life Protection Program hatid ng City Environment and Natural Resources Office. At ang mga kasalan at binyagang bayan ng Community Affairs Development Unit patunay na nagpapatibay sa samahan ng bawat pamilyang Sanosenyo. Bawat tanggapan sa ilalim ng social services sector ay nakamit ang very satisfactory rating. Lahat ng mga yan may kani-kaniyang mga programa at aktibidad na naglalayong mapabuti hindi lang ang kalusugan, kundi ang kalagayan ng lahat. Yan ang asensong ramdam hatid ng magkatuwag sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes. Yan ang mga social services ng city government na dapat alam mo, Sanosenyo. 2024 ay panahon din, taon din ng sobrang mainit na panahon. In fact, sabi ng Pag-asa, this may be the hottest year sa buong generation. Ikaw, ano ang kwentong El Nino mo, Jo? Paano pinaghandaan ng pamahalang lungsod ang El Nino? So sir, ang paghahandang ginawa ng city government dito is yung pagdadala ng pagbibigay ng IBC or intermediate bulk containers dito sa mga barangays natin. At ang intermediate bulk containers na to, at yung mga pwedeng maaaring pag-ipunan ng tubig ng barangay, para in case na walan sila ng tubig, pwede lumapit sa kanila yung mga tao at magbigyan sila ng supply ng tubig. Siyempre, ang tubig, essential yan, lalo na pag tag-init, sir. At syempre, in-anticipate din natin yung mainit na panahon. Kaya naman, early this year, nagbuo ng El Nino Task Force ang San Jose del Monte na pinangungunahan ni Mayor Arthur B. Robes dahil alam nga nila kung gaano magiging problema ito kung hindi nila agad susunod. Kaya naman, meron tayong task force na binuo at meron tayong iba't ibang mga IEC or Information, Education, Communication Materials na binuo sa PIO para ma-beat the heat at umiwas sila sa sakit. At ang kagandahan ng kasabay ng mainit na panahon, mainit din na yakap ang ibinigay natin sa bawat pamilyang San Joseño sa pamamagitan ng iba't ibang mga serbisyo. Ano-ano yun? Totoo yan, sir. Sa inisyatibo pa rin po ni Congresswoman Florida P. Robes, naiunsad po natin itong tinatawag na AKG o Alagang Tayganda. Dito sa Alagang Tayganda, ibibida ko to kasi talaga nasaksiyan ko kung gaano yung ating mga even senior citizens ay gumanda, lalong maliwalas yung kanilang mga mukha. Dito po sa AKG na to, merong mga libreng haircut, pakulay ng buhok, massage, facial at kung ano-ano pa para lang maipakita ni Ate Rida na talagang concerned din po siya sa beauty ng ating po mga kapwa sa Sanosenyo. At saan ka ba? Lahat ng mga pampering sessions ibinababa sa barangay. Yes. Saan ka makakakita ng libreng gupit, libreng masahe, nalalapit na lang sa'yo, uupo ka na lang at yun, presto, magiging maganda ka na after yun. Dito sir, lahat tayo merong alagang kay ganda ng story. Kasi ako, ang paborito kong alagang kay ganda ng story, yung na-feature ko, si Nanay Dalinda at si Tatay Roberto. Biruin mo, nagpakulay lang siya ng buhok. Tapos pagpuli na, sagot na agad ni Ate Kong yung kasal niya. At witness ako dyan sa kasal ni Nanay Dalinda. Dahil isa siya sa 480 na Sanosenyo na kinasal sa amphitheater dito sa Rico Marquez Esplanade sa likod ng New Government Center. At alam niyo po ba na historical ito dahil first time na nagkaroon
ng kasalang bayan dito sa amphitheater at hindi pa man binubuksan ng government center, may naganap na rin ng historical event. So, isa po ito sa mga, one of the books, kumbaga, dito sa City of San Jose del Monte. At si Nanay Dailinda, sagot ni Ate Gong ang reception niya, ang lahat ng handa, lahat ng mga regalo sa bisita, naging saksi po tayo doon. Dahil, syempre, dahil lang doon sa pag-attend ka lang sa Alagang Kay Ganda, sino pa namang mag-aakala na umattend ka lang, magpapaganda ka lang, tapos may kasal ka na agad, di ba? Kaya Tirida talaga mahilig sa mga ganyan, o yung mga pasorpresa. Alam niyo po ba na meron din akong isang unforgettable coverage kung saan TODA payout to assistance sa mga tricycle drivers. Tapos itong tricycle driver na ito, tinanong lang natin Rida kung kasal na ba siya o hindi pa. Sabi niya hindi pa. Tapos nalaman natin Rida na may anak sila. Siyempre, si Ate Rida bilang family-centered, pangalay sa magkakapatid, talagang napakalapit sa kanya yung pamilya. Alam niyo bang pinangakuan niya agad itong si Brian ng libreng kasal at sagot niya rin even yung reception, yung mga handa, yung regalo, sagot niya rin. Kaya naman nitong nakaraang mga buwan nga na yun, itong si Brian at si Vilma, no more sana all na kanilang tema. Yan ang patunay na dito sa The Rising City, may forever. Natutupad yung pangarap ng bawat pamilya at talaga namang ipinaparamdam sa kanila yung alagang may sinceridad. So aside from that, about sa pag-ikat ng higili sa iba't ibang sulok-sulukan, sityo-sulukan, inikot din ng binibiging serbisyo din ng Alagang Kay Ganda Service yung mga persons deprived of liberty o yung mga mga Sanusenyo or mga kababayan natin na nasa loob ng CPJ. Siyempre, yun, dala pa rin doon, bigay kupit, kunin ang bukat basa. Hindi lang para sa mga nasa labas, kundi pati na rin po, binibigyan attention din po itong servisyo na to. Pinefreshen up din po nito yung mga kababayan natin na pili. At yung mga serbisyong to talagang pampamilya. And we owe it to other offices naman kung bakit nagiging posible ito. Like yung CCRO, sila ang in charge dun sa registration. City population siya. And Community Affairs Officer, sila po yung tatlo na magkakapartner po sa pagbibigay po ng ating mga social services sa Isang Bayan, Kasalang Bayan, and of course, sa Bigkagang Bayan. So lahat po, all ages, nabibigyan po natin ng mga servisyo ganito para sa mga services. Speaking of mainit na panahon pa rin, sir, no? Mainit na yakap sa pamilya San Joseño. Ang AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program, nilaunch siya dito sa San Jose del Monte. 1,000 agad na San Joseño ang natulungan. Mga low-income earners sa San Joseño ang natulungan. Sa day 1, 1 million Filipino, 1,000 plus na San Joseño ang natulungan ng AKAP. Dahil yan, sa pakikipagtulungan ni Congresswoman Florida P. Robes sa Department of Social Welfare and Development Office at sa tulong na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ibig sabihin, lahat ng mga programa ng national government ibinababa din at nararamdaman ng bawat service. And enough of the social services, dahil kalawatan na naman nangyayari yan, ang ating pwedeng tutukan ngayon ay kung ano yung mga agarang resulta na inihatid natin. Bida ang mga manggagawa, may mga trabaho, at may inspirasyon na idinulot ito sa bawat isa sa atin. Kayo, ano ang mga kwentong trabaho ninyo? Sir, number 1 dyan, sir, syempre yung Mega Job Fair na isinagawa po ng Public Employment Services Office. Kasi dito po sa PSO Mega Job Fair po na ito, ay talagang libo-libo pong San Joseño ang naging aplikante at daan-daan naman po ang na-hired on the spot. So, saan ka po nakakita ng gano'n, di ba, kabilis na pagbabagong buhay mula sa talagang wala silang income. Nabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng pagkakakitaan at may survive ang araw-araw job. Ang mga job fairs po natin, hindi lang sa mga, sinisama din natin sa mga malalaking events tulad na lang ng Independence Day, sir, no? Sa Independence Day, dito, parang pinupush ng peso yung kalayaan mula sa financial crisis or sa pangangailangan financial, no? Aside from that, makikita po natin itong mga job fairs natin, hindi lang sa kung saan-saan basta binipwesto ng peso. Siyempre, to our partners, tulad na lang ng mga malls dito sa atin, nagiging comfortable itong mga job fairs natin. And siyempre, nagpapasalamat tayo dyan sa Public Employment Service Office and sa mga partners na national agencies at sa iba pa nilang partners. Kaya, nabibigay ng maayos itong mga ganitong service.
bukod pa yung mga mega job fairs natin sa regular local recruitment activity na Yes. ginaganap sa kanilang opisina sa Public Employment Service Office. So, isipin mo na lang na regular, on a daily basis, meron nakahire. Tapos meron pang mega job fair, di ba? So, parang biglang boosh, meron na kagad ng maraming sa Nosenyo na, from unemployed to employed. Di ba? Isa kasi yan sa goal ni Mayor Arthur Robes talaga. Yung may baba yung unemployment rate sa ating lungsod at may taas yung bilang ng mga empleyado sa Nosenyo. And of course, we are hoping na sana magsilbing inspirasyon nito sa bawat Nosenyo na pagbutihin nila at saka iangat yung antas ng kanilang pamumuhay. And speaking of inspirasyon ng pag-usapan natin, 2024 is a year of inspiration. Ano ba yung mga nakapag-inspire sa inyo? Yung pagiging vulnerable ni Congresswoman Rhoda Robes, napaka-evident po niyan. Dahil nung nakaraan na po, kung maalala ninyo ay naipalabas din po sa YouTube, sa Tony Gonzaga Studio, na official YouTube page ni Tony Gonzaga. Ang atin ng bayan na si Congresswoman Florida P. Robes, kung saan talagang naipakita doon na si Ate Rida, bukod sa pagiging politician, bukod sa pagiging leader, meron talaga siyang soft side sa kanyang pamilya, bilang ina at bilang kaibigan sa mga kapwa niya sa Nosenyo. Kaya naman talagang makikita natin doon na yung talagang pagiging leader niya ay hindi lang one-sided. Laging marami siyang segment talagang may pakita kung sino siya. And these stories make her human. Diba? Tao lang din siya. At ang nakakatuwa doon, syempre, doon sa pagiging ina niya, the other side of her is the congresswoman of the Lone District. Ano-ano ba yung ginagampanan ng role bilang kinatawan ng mga Sanosenyo? Palagi, sir, nasa Malacanang si Congresswoman Florida P. Robes dahil siya yung isa sa mga principal authors ng pinakamalalaking batas na nagawa ngayong taon. Katunayan dyan, isa na rin ang Republic Act number 11982 or Expanded Centenarians Act, kung saan hindi na lang ang mga centenarians ang makakakuha ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Pati yung mga 80 years old, 85 years old, 90 years old, makakatanggap na. Principal author doon, si Congresswoman Florida P. Robes. Bukod pa doon, kasama din sa bumuo ng batas si Congresswoman Florida P. Robes sa Republic Act number 12063 or Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act, kung saan sinisiguro nito na magkakaroon ng sapat na pagsasanay ang mga manggagawa sa bansa. Kaya talaga ang 2024, trabaho, inspirasyon, talagang damang-dama ng mga Sanosenyo. Dadagdag ko dyan, sir, yung eto lang yung sa lang ngayong December. Tatlong batas ang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yung tatlong sabay-sabay na pinirmahan na yun, lahat co-offer bill ni Ate Kong sa Kongreso. So, isa po dito na highlight natin is si Ate Kong hindi lang siya mambabata, siya rin ay isang mental health advocate. At kabilang dun sa mga napirmahan ko na isa batas na pinirmahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang RA 12080 o ang Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act, kung saan magde-deploy ang ating pong pamahalang nasyonal ng mga mental health professionals sa bawat eskwelahan dito sa ating bansa, kung saan para ma-enhance po or para magabayan yung ating po mga estudyante sa kanilang pag-aaral na matulungan po sila sa pag-aayos po ng kanilang mental health well-being nila. So, naniniwala po kasi si Ate Kong na kung gano'ng ka-importante ang physical health, rin din po na napangangalagaan sana natin. Napapangalagaan dapat natin ang mental health, lalo na ng ating mga kabataan dahil sila mas exposed, mas vulnerable sila. So, ayun po, isa po ito sa mga nakakatuwa at nakaka-proud na naisabatas yung RA 12080 ni Ate Kong. And this symbolizes na pampamilya, hindi lang pampamilya, hindi lang pangkabataan, kung hindi talagang pang-Sanosenyo, itong ating kongresista. And now, kung kanina mainit na panahon ang pinag-uusapan natin, ngayon dumako tayo sa 2024 bilang isang maulang panahon. Umulan ng mga biyaya, pero umulan din ng mga pagpapala. Unahin na natin ang ating bagong tahanan, John.
Ayan, kung pag-uusapan na lang din natin is yung mga pagpapana, yung pag-ulan ng pagpapana. Siyempre, lalayo pa ba tayo? Nandito na tayo sa new government center natin. Sir, itong new government center natin is mas komportable, mas malaki, at mas sama-sama po. So itong mga itong facility natin na ito is mas makakapagpa-improve sa services na ibinibigay natin sa mga kababayan natin sa Jose. And we are surrounded by glasses. Ibig sabihin, tayo dito sa San Jose del Monte, we are transparent sa mga serbisyong inihahatid natin sa ating mga kababayan. At malamig, sir. Malamig. Sobrang Ang lamig. sarap magtrabaho. At ayan nga, sir, dahil din sa bagong bahay, ngayong taon din po ay bumuhos ng maraming pabahay, libre at murang pabahay para sa mga Saluseño. Nagkaroon po sila ng mga bagong bahay at bagong libre dahil yung mga informal center families natin na nakatira sa mga industrial sites, sa mga bahay na lugar, sa mga delikadong lugar, ay nailipat po sila sa kanila pong bagong bahay na pinangunahan po ng Housing and Homestead Regulation Office. So sila po ay nabigyan ng bahay sa Rising City Village ng Barangay Million proper at sa Pleasant View Residence sa Barangay Griskin naman po. So hindi lang po mga kawani ang nagkaroon ng bagong bahay. Mga Saluseño po ng mga kabilang sa informal center families na bigyan din po sila ng bagong buhay at bagong bahay. Sir, yung ating din po mga kawani mula sa Congressional District, mula po sa mga Saluseño dumadayo pa sa barangay ng Mangga, ay inilapit na rin po ni Ate Kong dahil ang Congressional District ay katabi na po ng New Government Center. Kamakailan lang po inaugurated na ito at bukas na po siya para maglingkod sa ating pong mga kababayan sa Saluseño. So speaking of mga pabahay natin, si Congressman Florida P. Robes yung chairperson ng Housing and Urban Development. Siyempre, hindi na siya lumayo. Dito nasa San Jose del Monte, una niyang nilunsad ang housing caravan. Itong 40 housing caravan natin, sir. Siyempre, itong housing caravan, hindi lang, pinapakita lang nito na hindi lang tayo basta nagbibigay ng pabahay. Sinisiguro din natin na maayos silang naninirahan at wala silang problema dito sa mga pabahay na ibinibigay ng pamahalaan. At siguro po isa na rin yan sa dahilan kung bakit tayo dito sa New Government Center ay talagang binibisita ng mga kilalang personalidad sa ating bansa. At number 1 na po dyan yung binabanggit na rin lang Sir Jeff, si Ate Kong bilang chairperson ng Committee on Housing and Urban Development. Meron din po tayo naging bisita na counterpart naman ni Ate Kong sa Senado, si Senator Aimee Marcos, na talagang personal pong pumunta rito sa atin upang kamustahin ang kalagayan ng mga kababayan natin. Wala pong personal na tahanan. At sa gayon, nagkaroon po sila ng mga programa, kamustahan kung paano may sasaayos yung kanilang pagkakaroon ng mga tahanan, matatawag na sa kanila talaga. Ako rin, blessed din ako kasi pagkakataon din ako na ma-interview naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Bumisita siya dito sa Rising City sa Monte para naman sa culminating activity ng Tarapasa Tutoring Program. So, yung mga programa talaga ng pamahalaang nasyonal, talagang nararanasan natin dito sa lungsod ng San Jose del Monte. At nakakatuwa dahil sumasama pati yung mga sekretary dyan. Gusto talaga nilang personal na makita yung mga programa dito na naisasagawa dito sa lungsod ng San Jose del Monte. So, kabilang lang si Sec Rex at si Senator Aimee, sa mga bumisita dito sa atin. Bukod pa doon, si DOH o Department of Health Secretary Ted Herbosa na bumisita, siya yung kauna-unahang Department of Health Secretary na bumisita sa ospital ng lungsod ng San Jose del Monte dahil sa pag-launch ng Heart-Third Project. Kaya sobrang daming talagang lahat na halos ata ng mga secretaries nakita natin sa lungsod ng San Jose del Monte dahil nakikita nila kung gaano kagaling ang lungsod ng San Jose del Monte, kung gaano kaunlad ang lungsod ng San Jose del Monte. Yung mga ipinapatupad natin mga programa. Iyahabol ko na dyan sa pumunta dito sa atin, hindi lang pang local, dahil binisita rin tayo ni Malaysian Ambassador Dato Abdul Malik Melvin Castellino. Dumalo siya dito sa city natin sa marami siyang programs na nilaunch dito sa city. Kabilang na dyan yung halal-friendly campaign natin dito sa city na talagang sinusuportahan ni Congresswoman Florida P. Robes dahil target natin na by 2025, sir, halal-friendly city of San Jose del Monte na tayo. So, isa lamang yun sa mga dahilan kung bakit tayo binisita dito ng Malaysian Ambassador. So, hindi lang tayo pang local level lang yung mga visitors natin, sir. Pwedeng pang international din tayo, sir.
And we expect na next year, siguro mas marami pa mga personalidad ang bibisita sa atin. Bukod pa dun sa mga daily benchmarking activities natin, syempre, dahil nagsisilbi tayong inspirasyon, dahil performing tayo, asahan na in the coming years, mas marami yung pupunta sa atin, mas marami ang bibisita, at mas marami yung makaka-appreciate ng ganda at galing ng mga sinesek. Totoo yan, sir. Kaya nga rin po tayo na-feature dun sa Alex G Vlogs. Kung maalala niyo po yun, di ba? Tayo ay binisita ni Alex G para i-vlog yung mga number one leading brands sa lungsod ng San Jose del Monte, katulad ng Pamana Peanut Butter. Kung saan talaga pinakita niya kung gaano nangingibabaw yung mga likhang produkto ng bawat San Joseño. At nagkaroon din siya ng personal pagkakataon, mag-meet and greet yung ating ama ng lungsod, Mayor Arthur Robles. At nagkaroon sila talaga ng mga personal na usapan tungkol sa mga kung paano yung araw-araw na sistema bilang politician at bilang isang vlogger. At kasama dun, sir, si Joe. Kasama siya ni Alex G sa lahat ng pag-iikot. No? At sinabi ni Alex G na hindi kita tatawagin ate, ha? Bukod kay Alex G, ang pinakamahalaga sa lahat, hindi lang Alex G, ha? Iba't ibang mga TV programs din ang nag-feature sa San Jose del Monte. Na KMJS tayo dahil dun sa Kaiban Van Off-Road Show. Tapos, ang daming mga talentong San Joseño na nag-feature sa Tawag ng Tanghalan, sa Showtime o sa iba't ibang mga national television shows. Tunay na yung tatak ng San Joseño talaga may iwan ng marka, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong Bahagi ng tungkulin ng pamahalaan ang maiangat ang buhay ng kanyang mamamayan. Kaya naman mahalagang malaman ang galing ng mga tanggapang kabilang sa economic services sector. Ang mga ahensyang nasa ilalim ng sektor na ito ay ang mga tumututok sa pagbibigay ng trabaho, pagkain, edukasyon, negosyo, at nagpapaunlad ng infrastruktura at turismo ng lungsod. Bawat buhay ay mahalaga at lahat ng mga alagang hayop hindi kailanman napapabayaan. First and only Vet Hospital, owned and operated by LGU, sa buong Bulacan! Ang kawalan ng trabaho, nasusolusyonan ng Public Employment Services Office o PESO. Kaliwat kanan ng mga job fairs, recruitment activities, trainings, at employment program beneficiaries. Sa PESO, trabaho ay sigurado! Mula sa 1,600, lumobo naman sa higit 5,000 ang mga natutulungan ng City College of San Jose del Monte. Proud Scholar ng Bayan, Proud City Collegian! Mas nagniningning din ang lungsod ng San Jose del Monte dahil sa turismo. Patunay diyan ang mga tourism administrative, promotion, cultural, history, heritage, and museum programs ng The Rising City. Tuloy po kayo sa lungsod ng San Jose del Monte. Patuloy naman na naghahatid ng progreso at magagandang infrastruktura sa buong lungsod ang mga programa ng City Engineering Office. Ang Motor Pool Division, ligtas na naihahatid ang bawat kawani at sinisigurong maayos na kondisyon ng mga city government vehicles. At your service po. Ang mga kooperatiba, buhay na buhay at katuwang ng pamahalaan sa serbisyo publiko. Maayos din na napangangalagaan ang pampublikong sementeryo at iba pang sheltered facilities sa ilalim ng City Economic Enterprise Development Unit. Hindi rin nakaliligtaan ang sektor ng agrikultura dahil suportado ang mga Sanoseñong naghahatid ng pagkain sa ating mga habag. Sinisiguro ring ligtas ang lahat ng mga gusali sa lungsod at tumatalima sila sa panuntunan ng mga otoridad. Lahat ng mga yan ay ginagampanan ng mga tanggapang pang-ekonomiya. Lahat sila nakatanggap ng very satisfactory rating at patuloy na pinagbubuti ang mga gampanin ng kanilang mga tanggapan. Kanya-kanya man ang mandato, mahalaga nagtutulungan ng lahat upang makamit ang tagumpay. Dahil sa huli, kapakanan pa rin ng bawat Sanoseño ang prioridad ng nakararami. Yan ang dapat alam mo, Sanoseño. 2024 ay taon din ng mga kabataan. Siyempre, taon ng bayanihan, taon ng pagkakaisa para masiguro ang malinaw na kinabukasan ng lahat. Kayo, ano ang kwento ng mga kabataan ninyo? Sir, umarangkada na.
sa lungsod ng San Jose del Monte ang programa ng magtutuwang sa serbisyo na Arangkada Eskwela, kung saan yung mga public elementary students sa lungsod ng San Jose del Monte, nabigyan sila ng school supplies. Tapos nung binagrade ko, talagang grabe, matutuwa ka. Binagrade ko yung school supplies na pinamigay nila Congressman Florida P. Robes and Mayor Arthur B. Robes kasi nasa loob nun talagang kumpleto, mga papel pang grade 3, grade 4, 5, 6, tapos bukod doon, meron pang hygiene kits na talaga namang, parang sa lungsod ng San Jose del Monte ka lang makakakita na may school supplies na, may hygiene kits pa. Kasi ang alam ko, gusto ni Congresswoman Florida P. Robes na bata pa lang, maturuan na ng kalinisan ng mga kabataan sa Jose. And speaking of kabataan, sir, yan din po yung, ito rin pong taon na to, unang-unang batch na graduate ng senior high school mula sa City College. Kung saan po talagang napakaraming mga kabataan natin senior high school yung natulungan ng City College of San Jose del Monte. At ito rin pong City College of San Jose del Monte ay leading din po pagdating sa rating ng criminologist licensure examination. Katunayan, sa parehong taon po na ito, 2024, batch 1, February, and then yung second batch po natin ay July, August na nag-take ng exam. Pero nagawa po nilang maitaas pa yung antas, yung rating po ng kanilang passing rate. At doon nga po, nagkaroon ng matagumpay na pag-abot ng pangarap itong mga criminology student natin sa City College. Aside from City College natin, sir, no, nakita din natin yung pag-ulan ng mga top-notchers dito sa iba't ibang licensure examinations. Grabe, sobrang dami na nag-edit ng graphics team natin ng mga Ilan yan, Mark? Ilan na yan, Mark? Sobrang dami na. Sobrang dami, sir. Sobrang dami. So, isa na nga yung recently nag-top 1 sa Aeronautical Engineering at Speech Language Pathologist Licensure Examination sa itong mga kabataang sa Rosenyo natin. Top 1? Top 1! As in top 1, palakpakan naman natin sila sa atin. Sobrang daming San Joseño ang kabataang San Joseño ang nagta-top dito sa San Jose del Monte. Pwede pa nating idagdag dyan yung bawat flag raising ceremony na ang daming mga kabataan na talagang nag-uuwi ng medalya ng karangalan dito sa lungsod ng San Jose del Monte, di ba? Sports events, sir. Recently lang nga, sir, yung Batang Pinoy doon sa Puerto Princesa, Palawan. So, napakahirap, sir, na lumaban doon kasi buong nationwide yun, sir. Isipin mo, tapos ang binabandera nila doon, San Jose del Monte, hindi Bulacan, hindi yung region natin, pero San Jose del Monte. So, imagine, sir, kung gaano karaming delegates doon, tapos nananalo sila. So, talagang nakaka-proud talaga, sir. Natandaan ko rin noon, may flag raising din na yung mga CF scholars natin or City Educational Assistance Program scholars natin, talagang kinilala sila ng San Jose del Monte dahil ilan yung summa cum laude natin, magna cum laude at mga cum laude na scholars sila pero hindi hadlang yun sa pag-aaral nila para makamit nila yung pinakamataas na karangalan sa schools. At syempre, naging posible yung paglulunsad or programa ng City Educational Assistance Program o CEAP dahil din yan sa City Youth and Sports Development Office. At bukod doon, ang mga CEAP scholars nakakatanggap din sila ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan lungsod na per semester may natatanggap sila ng tulong pinansyal. Bukod pa yon sa kabi-kabilang mga tulong pinansyal, hatid ng assistance to individuals in crisis situation kung saan yung mga estudyante from City College, iba't ibang private schools dito sa San Jose del Monte nakakatanggap dahil na din yan sa effort ng ating Congresswoman Florida P. Robes at Mayor Arthur B. Robes. And we owe it to our leaders para masiguro nila na malinaw talaga yung kinabukasan ng lahat. At syempre, nagkakaisa kasi lahat ng mga associations, lahat ng mga agencies to make sure na talaga namang maitaguyod natin yung mga kabataang San Joseño natin. Well, isa nga pong patuloy na rin dyan, sir, since sa pag-uusapan na po natin yung pagkakaisa, no? Isinasagawa rin po ng ating pamahalang lungsod yung iba't ibang mga trainings para masiguro na yung talagang paglilingkod bayan ng ating mga kawani ay talagang nasa quality, may kalidad talaga. Kaya naman po, kabi-kabila yung mga trainings na ito na isinagawa. Yung training na inatenan ni Sir Jeff sa Pampanga. Ano ba yung sir? Inatenan yung training ko? Yun, yung Supervisory Development Course, track 1. Mapalad ako na isa ako sa mga naka-attend doon. Siyempre, para maayos yung organization dito sa mga offices ng city government. And speaking of Civil Service Commission, personal ring bumisita dito sa City of San Jose del Monte, ang Civil Service Commission Regional Office.
para magsagawa ng customer service management training para sa mga kawani ng pamahalaang lungsod, frontline offices man o hindi man sila humaharap dito sa mga kliyente, hindi man sila direktang nakikipag-usap. So, hindi man client talaga yung kanilang hinaharap. But still, layunin po talaga nito, actually si Mayor Arthur daw po talaga yung nag-request sa ating City Human Resource Management Office na mag-conduct po ng ganitong training dahil nga tayo po ay nasa bagong bahay na, bagong tahanan. So parang gusto din ni Mayor Arthur Virobes na lumevel naman din po yung customer service ng mga kawani natin, kung gaano kaganda yung facility, ka-modern, ganun din po sana yung mga matatanggap po na serbisyo ng ating mga San Jose, nasa level din, high level din. Kaya naman talagang level up yung mga kawani natin, kaya level up din yung pagbibigay natin ng agarang resulta. Kabi-kabila yung mga isyong national na kinaharap din natin. Pero ang maganda doon, lahat ng yun nabigyan natin, nakapag-provide tayo ng resulta, ng result. Speaking of, unahin natin ang MRT. Dito nagtatapos ang MRT. Pero nagkaroon ng mga delays. Ano nga ba ang dahilan at paano binigyan ng agarang resulta ng ating pamahalang lungsod? Ayun sir, napakalaking issue nga at sakit sa ulo niyang MRT 7 station na yan kasi ang tinuturo ng taong bayan na nagiging cause ng delay ay ang San Jose del Monte. Pero tayo naman dito sa city government, sa pamumuno po ni Mayor Arthur Robes, sinusure lang natin, kasi ito permanent structure po ito eh. So sinusure lang natin na nasa tamang lugar po at mas mapakikinabangan ng mga Sanosenyo itong pagtatayuan ng MRT 7 station natin. Sa totoo nga po niyan sir, sa DOTR sa San Miguel, naghahain po tayo ng 3 options kung saan posibleng ilagay ang itong mga stations natin. So, sabi nga natin, we are not opposing, we are proposing. Kaya ito nga po, nilatag natin itong 3 options. At nakasama din po natin mismo ang San Miguel at ang DOTR sa pag-inspect dito sa mga, at para makita po talaga nila kung bakit ayaw natin dun sa una nilang plano na magkakos po ng traffic dito sa lungsod natin. So, ayun po, agarang resulta po talaga ito kasi dahil sa pag-uusap po ito at pag-i-inspect po nilang personal, nakitaan po at nahanapan na po ng final na posisyon kung saan po ilalagay itong MRT 7 San Jose del Monte Station natin. At ang ending? Mas magiging efficient po ito at makatutulong sa lahat ng mga Sanosenyong mananakay, hindi lang para sa mga Sanosenyo at para po sa mga gustong dumayo sa lungsod ng San Jose del Monte. And aside from MRT, syempre, naging issue din sa buong Pilipinas yung ating POGO. Pero nilinaw ng ating pamahalang lungsod na walang POGO dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Walang POGO pero Merong pogi. At yun si Mayor Arthur Virobes. Talagang nilinaw ni user na walang pogo sa San Jose del Monte. Kasi paano po mangyari yun? Wala namang casino dito sa lungsod ng San Jose del Monte. At saka, napatunayan na natin na yung mga Chinese nationals na nakita doon sa isang factory sa Barangay Santo Cristo ay meron lang silang iba't ibang mga violations na nakikipag-coordinate naman na sa mga ahensyang concern. Pero definitely, walang pogo sa lungsod ng San Jose. yon ang hindi fake news. And speaking of fake news, syempre dito sa The Rising City, bawal din ang fake news. Nilalabanan natin yan. Katunayan, ang isang Facebook page na naglabas ng Facebook or ang Facebook page na naglabas ng isang fake news sa lungsod ng San Jose del Monte, agad natin kinondena yan. Mariing kinondena ng city government ang fake news na to at naglabas tayo ng totoong impormasyon. Ipinaliwanag natin sa taong bayan kung ano talaga yung tinutukoy na issue, kung paano sinagot ng administrasyon at kung paano binigyan ng solusyon yung mga ganitong problema. Speaking of binigyan linaw, sir, kabilang din po sa mga binigyan linaw at binigyan ng agarang resulta ng ating pong pamahalaang lungsod, ito pong nangyaring malawakang business closure dito sa Hacienda Sabang Palay. So dito sir, medyo maraming nagalit, maraming iba-iba sir ng mga opinion, pero pinatawag po sila ng pamahalaang lungsod para magkaroon po ng isang magpupulong po kasama po ang ating Business Permits and Licensing Office sa pamumuno po ni Ma'am Evangeline Garcia, kung saan sir inassess sila doon at nalaman na hindi naman po pala or may kulang sa kanilang mga business permit requirements. So naging alok po at naging agarang resulta po nito na tulong po ng pamahalaang lungsod ay nag-alok po tayo ng assistance sa kanilang pag-aasikaso ng mga papeles. Nang sa gayon sir ay lahat po sila ay makapag-operate na ulit at magkaroon po sila ng business permit na nila. At yun nga sir, para mabigyang ninaw rin yung mga nangyayaring, yung mga sinasabi po ng mga tao na
gawa po ito ng city government. So yun po, naging malinaw po na ito po ay dahil po sa kakulangan po ng kanila po mga requirements. Gusto lang po talaga ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte na may saayos yung ating sistema pagdating sa pagnenegosyo. Sa katunayan nga po, isa rin po sa balita na na-cover natin is yung piggery doon sa may Sitio Sulukan na talagang tinignan po natin maigi kung Sitio Linawan. Yung piggery doon sa may Sitio Linawan kung saan talagang chinek rin ng maigi ng ating BPLO at ng pamahalang lungsod sa pangunan ni Chief of Staff Attorney Juan Miguel Perez San Pedro na naipakita rin doon talaga na meron silang mga kakulangang dokumento at maaari namang maisaayos pa, maaari rin naman talagang maipagpatuloy pa nila yung kanilang negosyo once na makomply yung mga kinakailangang dokumento. So talagang isinasaayos lang po, hindi natin hinahadlangan yung kanilang kagustuhan na makapaghanap buhay. Well, kung tutuusin, hindi naman talaga maiiwasan yung mga hindi pagkakaunawaan. Pero ang mahalaga doon ay nasusolusyonan. Tulad na lamang ng mga hindi pagkakaunawaan ng ating mga Homeowners Association. Paano sinulusyonan ng city government ang mga issue to? Sa tulong, sir, ng Community Affairs Office at sa tulong na rin ng ating Chief of Staff, Juan Miguel Perez San Pedro, nasolusyonan yung iba't ibang issue ng mga Homeowners Association dito na mga simpleng hindi pagkakaunawaan, pero ramdam na ramdam nila na palaging nakasuporta yung pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte. Kasi maliit man or malaki yung issue, hindi sila iniiwanan. Ramdam na ramdam yung agarang resulta ng magkatuwang service. Katulad din yan, sir, yung nangyari po nitong nakaraan lang na feature po yung lungsod ng San Jose del Monte, particularly po sa Barangay Gaya-Gaya. May nag-ooperate po na isang junk shop dito sa Barangay Gaya-Gaya at inireklamo po ito ng mga mamamayan dito. So, agaran po na nagpadala po ng mga kawani mula sa pamahalang lungsod, sa pamumuno po ng RGO JIT or ang Revenue Generating Offices, nagsagawa po ng Joint Inspection Task Force para po tumutok po dito sa issue na ito at agaran po na naipasara ang establishment na ito, sir. At ang pinakamahalaga sa lahat ng mga issues na yan, lahat ng mga conflicts, sinisigurado natin na dito sa lungsod ng San Jose del Monte ay nasusolusyonan, nabibigyan ng agarang resulta. And now, we move forward to 2024 ay panahon din, ay taon din ng maningning na Tanglawan Festival. Kayo, ano ang kwentong Tanglawan ninyo? Oh, sir. Mauuna na ako dyan. Kasi alam natin lahat na ang September talaga, isa sa pinakamakulay, pinakamaningning na buwan sa lungsod ng San Jose del Monte. Dahil sinaselebrate natin yung ating Tanglawan Festival na nasa 9th year na nga yung Tanglawan Festival natin sinaselebrate. At tayo naman sa San Jose del Monte, sinaselebrate natin yung 24th cityhood anniversary natin. Kaya talagang ng Tanglawan Festival, parang 5 taon na ako nagtatanglawan festival dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Feeling ko, lahat tayo, may paboritong part tayo ng Tanglawan Festival. At meron din tayong mga first-timers sa Tanglawan Festival. Kaya, Jello, anong kwentong Tanglawan Festival mo? Sir, kung si Mira, 5 years siya nang nagtatanglawan ako. Ito yung unang taon na nagtanglawan ako. At medyo nakaka-overwhelm siya nung umpisa dahil ako yung unang sumabak doon sa opening ng Tanglawan. At nasaksihan ko doon yung Tanglawan Expo kung saan talagang iba't ibang mga San Joseño sa iba't ibang sektor, iba't ibang edad, yung talagang nakasama natin. At nasaksihan yung maningning na opening ng Tanglawan Festival. Si Chanel kaya, first time din magtanglawan. Anong kwentong Tanglawan? First time ko rin sa Tanglawan ito. Tapos first, medyo bagong editor din ako. Ang experience ko lang sa Tanglawan, since napakaraming ang event dito sa city natin, sobrang dami ng news, hindi pa na-edit yung isang news. May kasunod agad na news. Patunay yun na marami talagang events at maraming pagdiriwang na ginanap dun sa Tanglawan Festival. Totoo. At ang highlight naman, ang paborito kong event sa buong Tanglawan Festival ay yung Arya-Aryahan Festival. Kasi doon mo talaga makikita lahat ng mayamang kasaysayan, mayamang tradisyon at kultura ng lungsod ng San Jose del Monte. At yung nanalo sa Arya-Aryahan Festival ngayon, sa street dance competition, sa cultural showdown, sila rin yung nagrepresenta sa San Jose del Monte sa Kasanggayahan Festival. Na ang Kasanggayahan Festival, siya yung largest festival sa buong Sorsogon. Tayo yung nagrepresent sa buong Region 3 o buong Central Luzon. Imagine, ang dami-daming festival sa Central Luzon, pero ang napili ng Department of Tourism, lungsod ng San Jose del Monte. Talagang nung nandun kami,
proud kami na taga San Jose del Monte kami. Kasi sino man naman hindi magpo-proud? First runner-up lang naman tayo. First time natin sumali, pero first runner-up tayo. Nauwi pa natin yung best festival. Ito ang patunay na talagang yung Tanglawan Festival unti-unting nakikilala sa buong Pilipinas. Yung maningning at yung maliwanag na kultura, tradisyon ng mga San Joseño, buhay na buhay at napapanatili. Kasi yung mga members din, yung mga performers din, halos mga kabataan. So naipapasa natin yung mahulay na tradisyon natin sa next generation. And speaking of, yung pananampalataya din natin, buhay na buhay dito. Ika nga natin, number 1 si Lord, number 1 ang pamilyang San Joseño. So marami ding mga celebrations kung saan mas pinagtitibay natin yung pananampalataya ng mga San Joseño. Sir, isa na siguro dyan, sir, yung pagbabalik Katoliko ng Our Lady of Lourdes Grotto Shrine natin na isa sa mga pangunahing tourist attraction dito sa San Jose del Monte. Kung dati tourist attraction lang siya, ngayon after 20 years na nagbabalik Katoliko na ulit siya, hindi na siya magiging isang tourist attraction. Magbabalik na rin siya bilang isang pilgrimage site o pook dalanginan ng mga Katoliko, kasama nating Katoliko dito sa San Jose del Monte. So, yung pagbisita ng mga Katoliko dito sa Our Lady of Lourdes Grotto Shrine, hindi na lang basta magiging pang-turista, kumbaga kasama na rin talaga yung panalangin. Pag-debosyon sa Our Lady of Lourdes Grotto Shrine. Dito rin natin sinagawa yung yung parada ng Santo Rosario ng Birhen Maria, kung saan iba't ibang mga barangay ang iniputan ng mga birhen na ito para maghatid ng inspirasyon, maghatid ng pag-asa sa bawat barangay ng ating lungsod. Etong Flores de Maria is yung version natin ng Flores de Mayo, no? Na hindi lang basta mga tao, kundi kasama yung mga imahe ni Birhen Maria sa pagprosesyon sa iba't ibang lugar sa Quezon. At ito, yung mga celebrations na to, ito yung mga patunay at nagbibigay ng tanglaw at liwanag dito sa lungsod ng San Jose del Monte. And we are very proud na ito yung nagbibigay sa atin ng identity bilang mga San Joseño. Kaya, dapat maging proud tayo na ang festival natin ay nakikilala, hindi lang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo. Katunayan, dinala natin mismo sa Nanning City, Guangxi, China, ang ating Tanglawan Festival. Nakarating ang ating sining Tanglawan at nakapagtanghal sa buong mundo kasabay ng iba't ibang mga theatrical performers at talagang proud na proud yung Sinta dahil naipakita nila kung ano yung Tanglawan Festival. Pero sir, di ba, galing ka rin po, bukod po sa Tanglawan Festival, no, marami pa po tayong kinikilala rito pagdating po sa ating turismo. Tulad na dyan, sir, yung pinuntahan niyo po sa Atok, dun sa may South Cotabato. Sa Association of Tourism Officers of the Philippines, kinilala din ang lungsod ng San Jose del Monte. Yun ang katunayan na talagang ang lahing San Joseño nakikilala at nagpupunyagi at talagang nag-uuwi ng karangalan dito sa The Rising City. Speaking of Tanglawan Festival, kaabang-abang talaga, sir, yung next year dahil na-miss ko yung this year. Next year ay isang dekada na po yung Tanglawan Festival at 25th Silver Cityhood Anniversary na natin. So sir, marami tong mga nakahanda na programs. So talagang kaabang-abang, sir, yung next year natin for Tanglawan Festival. Magandang San Joseño, ito na ang huling bahagi ng ating special series at alam mo ba na ito rin ang sektor na may pinakamaraming tanggapan? Ito ang General Public Services Sector na naglilingkod para sa ikabubuti ng pangkalahatang publiko o ng nakararami. Kinabibilangan ito ng opisina ng punong lungsod at ng sanggunian. Kasama din dyan ang mga nangangasiwa ng ating budget at mga tanggapang nagsisiguro ng seguridad, rumeresponde sa mga kalamidad, nag-aayos sa transportasyon, nagbibigay impormasyon sa ating lahat at marami pang iba. Umpisahan natin sa tanggapan ni Mayor at ng City Administrator. Very good sila dahil nagagampanan nila ang kanilang mandato sa ehekutibo. Ang mga konsehal na katuwang ng pamahalang lungsod sa lehislatibo, epektibo din sa paggawa ng resolusyon, ordinansa at pangunguna sa mga public hearings. Tama din ang pagpaplano at paglalaan ng pondo ng pamahalang lungsod dahil sa magandang performance ng mga opisinang miyembro ng Local Finance Committee. Mula sa tanggapan ng Inat Yaman, kami ang tagapaglaga sa kaban ng bayan. Mas pinatitibay din ang mga kawani ng pamahalaan dahil sinisiguro hindi lang ang kanilang benepisyo kundi mas hinuhubog ang kanilang mga talento. Patuloy na mag-aatid
Serbisyong tatak sa Lucenyo. Ang pangangasiwa naman sa mga supplies, property, records, at technical support, hatid ng General Services Office, approved din ang grado. Ang City Assessor's Office na tumututok sa local revenue collection, tax mapping, appraisal at assessment records, hindi rin nagpapahuli. Ayos ang serbisyo dito sa City Hall. Approved. Ang mga kababayan nating nangangailangan ng serbisyong legal, nalalapitan ng ating mga abogado ng libre. Maging ang registration services at legal intervention and quasi-judicial assistance na ihahatid ng Civil Registry Office. Rehistrado na ako. Salamat, Civil Registry Office. Ang mga sanosenyong negosyante at iba pang nais mag-umpisa ng kanilang mga negosyo, natutupad ng kanilang mga pangarap dahil sa business-friendly practices ng city government. Maayos ang pagninegosyo dito dahil business-friendly ang city government. Ang Public Information Division naman, mas pinaigting ang paghahatid ng napapanahon at tamang balita at impormasyon. Epektibo din ang bidding at procurement process na ipinatutupad ng pamahalaang lungsod. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, agarang responde at resulta ang hatid sa panahon man ng kalamidad, sakuna o kahit ano pang pangangailangan. Bukod sa maayos na daloy ng trapiko, mas pinapaganda ng City Traffic Management sidewalk clearing operations ang buong lungsod. Ang seguridad ng mga Sanosenyo at kaayusan sa buong komunidad napapanatili ng Public Order and Safety Office. Bawal din ang kolorum dito sa The Rising City dahil sa pinaiigting na kampanya ng TRU o Tricycle Regulatory Unit. Iilan lang yan sa mga pangunahing gampanin ng iba't ibang mga opisina sa ilalim ng General Public Services Sector dahil araw-araw sa kanilang operasyon, sinisiguro nilang natutulungan ang mga Sanosenyong nangangailangan ng kanilang serbisyo. Maipagmamalaki din natin na ang sektor na ito, very satisfactory ang nakuhang grado. Number 1 ng pamilyang Sanosenyo, kaya naman sinisikap ng lahat ng tanggapan sa pangunguna ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes na makapaghatid hindi lang ng maaasahang serbisyo publiko, kundi ang asensong ramdam ng lahat. Ako si Jello na nagpapaalalang bukas lagi ang city government na pakinggan at solusyonan ang inyong mga alalahanin at pangangailangan. Yan ang dapat alam mo, Sanosenyo. Ang pinakamaganda dito, kahit patapos na yung taon, ramdam natin na magkatuwang ang ating sangguniang panglungsod, ang ating ehekutibo at saka yung legislative department natin. Ano ang kwentong SP ninyo? Ako, sir, ang dami po talagang naipasang resolusyon at saka ordinansa ng Sangguniang Panlungsod ng San Jose del Monte sa pangunguna po ni City Vice Mayor Efren C. Bartolome Jr. this year. And isa na rito, sir, yung nagkaroon po sila ng talakayan kasama po ang Prime Water San Jose del Monte na isa talaga, sir, sa mga prioridad po ng ating sanggunian. Nag-umpisa na po sila sa mga usapan po nila sa pagtugon po sa mga suliranin po natin sa tubig. At isa na rito, sir, yung nagkaroon po tayo ng mga rasyon. Isa po ito sa mga pagtugon ng pamahalaang lungsod. Bukod po dito sa mga pakikipag-usap ng Prime Water at ng sanggunian, meron din po tayong mga ikinakasa or may mga sinagawa rin po tayong pagtulong sa ating po mga kapwa Sanosenyo na naaapektuhan po ng pagkawala ng tubig. Bukod dito, ang alam ko, kinakalampag na rin sa Kongreso ni Congresswoman Florida P. Robes ang iba't ibang mga pwedeng mag-supply ng tubig, yung mga iba't ibang water concessionaire para makapag-supply ng tubig sa lungsod ng San Jose del Monte. Well, syempre, dapat alam ng lahat na dahil may joint venture agreement sa pagitan ng San Jose Water at saka ng Prime Water, talagang walang hawak or hindi hawak ng city government ang control. Pero sinisigurado naman ng city government na talagang nabibigyan ng solution ang problema natin ito. Nandyan, siyempre yung araw-araw na pagbibigay ng rasyon ng tubig. Nandyan yung tayo mismo, nakikipag-ugnayan tayo sa Prime Water para mahatiran talaga ng agarang tubig, agarang supply yung mga barangay na nawawalan. Kasi nag-explain naman si Prime Water na dahil nga sa topography ng atin, ng San Jose del Monte, ay talaga meron mga lugar
na hindi nagkakaroon ng tubig, ng supply. Pero ang maganda dito, ngayon pa lamang ay patuloy na sinusolusyonan itong problema natin ito. Tapos sir, binibigyan na rin, ino-open na rin natin yung opportunity sa ibang water concessionaires na mag-sample dito. Binigyan na rin sila ng permit na mag-service sa mga malalaking developers natin. Kasi kung makikita natin na kung masusuplayan nila tong malalaking developers natin, mas kaya nilang supplyan yung San Jose del Monte. Nasa ongoing na rin po yung pag-aaral ng ating sangguniang panglungsod, sir, sa possible revocation ng joint venture agreement ng San Jose Water sa Prime Water, San Jose del Monte, para mas may open po yung opportunity sa mga service provider na mas kayang mag-provide ng kinakailangan ng lungsod natin. Ito yung nakikita natin, no? Talagang pinag-aaralan, tinututukan, at talagang sinusolusyonan ng ating sangguniang panlungsod yung pangangailangan ng bawat San Joseño. Katulad na lang sir nung pag-aproba po nila dun sa kahilingan po ng Registry of Deeds na magamit po ang lumang City Engineering Office Building dito po sa Barangay Poblacion 1 na kung pwede daw po nila itong magamit for 10 years bilang Registry of Deeds San Jose del Monte branch. So magiging kagaanan po ito sir sa mga San Joseño dahil hindi na nila kailangan pang pumunta sa iba pang bayan, sa iba pang lungsod para asikasuhin yung mga pangangailangan nila sa kanila po mga ari-arian. Isa po ito sa mga naging highlight o mga remarkable na ipinasa ng ating pong sangguniang panlungsod. Iba pa yan dun sa mga araw-araw or dun sa mga every session nila kung saan kinikilala nila yung mga natatanging San Joseño at ipinapasa nila yung mga ordinansa na talaga namang makakatulong at makakapagpabuti sa buhay ng bawat San Joseño. Nakakatuwa rin po sila yung mga sangguniang panlungsod natin dahil lagi po silang present, no, sa ating mga iba't ibang programa sa ating lungsod. At sir, napakabilis po ng pagpukpok nila sa budget ng city governments for 2025. Siyempre sa pangunguna po ng ating City Budget Office, ito pong nilalatag na po natin lahat ng proyekto at programa at yung mga budget na allocated na kinakailangan natin para dito. At lagi po tayong nangunguna sa pagpasa nitong budget natin sa panlalawigan para po maaprobahan po agad at maayos po nating mailatag itong mga proyekto at programa for 2025. Napakahalaga niyan. So, at least nakikita natin na yung executive department natin at saka yung legislative department natin nagtutulungan upang masiguro na talagang yung kapakanan ng San Joseño talagang namuuna. At sa 2024 din sir, yung mga offices po natin, city offices natin ay naging productive and effective. Sa katunayan sir, this year sa May mid-year review po natin, ang ating pong overall agency rating sa buong city government ay 4.62% o very satisfactory rating. So yes sir, overall lahat ng city offices combined na sir. So na-reach natin yung 4.62% o very satisfactory rating. So katunayan dito sir, na-feature din po natin yung mga offices sa ating pong 4 parts alam mo San Joseño mid-year review. Ito yung katunayan na lahat ng offices ng city government ay performing. Maganda yung resulta ng kanilang pagbibigay ng serbisyo publiko at na-appreciate ng taong bayan yan. Kasi kitang-kita mo dun sa mga comments and reactions nila na talaga namang yung tao mabilis na naseserbisyuhan, di ba? At sa tingin ko sir, isa rin pong dyan ay dahil yung mga kawani po kasi parang meron silang time din na para magtrabaho, meron din po silang break time. So parang katulad na rito sir, yung nagbabalik na sports fest, anong kwento mo doon? Siyempre sir, kung ikaw kawani ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte, hindi ka ba gagandahang magtrabaho? Bukod sa focus ka na sa trabaho na maibigay yung quality service para sa San Joseño, binibigyan ka rin ng quality time para ma-enjoy mo naman yung sarili mo, ma-enjoy mo makipagkamaraderie sa kapwa mo kawani. Nito lang po nakaraan yung kinover ko ma'am, na month-long celebration natin, Sports Fest 2024, na mula po sa pangangasiwa ng City Human Resource Management Office at ng City Government Employees Association. Talagang lahat po ng ating mga kawani ay nag-enjoy, nagsaya, na ipakita nila yung kanilang mga potensyal, yung kanilang mga kakayahan sa pamamagitan ng mga iba't ibang mga events na meron tayo. Na istay nakatuparan naman din na sa pangunguna ng mga leaders or ng mga head ng bawat departamento ng ating pamahalaang lungsod. At nanalo kayo di ba sa quick to game? Panalo naman po, kaya lang nasa second place. Siyempre, hindi lang palakasan magaling ang mga San Joseño. Magaling din pagdating sa pagpapakitang gilas at pagmamalaki ng kanilang mga talento.
Di ba nga sa ating General Assembly, ipinakita ng mga departments ang kanilang galing sa Icons 2024. Ipinakita ang galing nila sa pagkanta, pagsayaw, at pag-acting. Talagang nakita natin, sabi nga ni Mayor, hindi na natin kailangan kumuha pa ng mga artista dahil bawat sa inyo pwedeng maging artista. Ayan. Isang kanta naman dyan. Ay, mariposa! At yun na nga po sir, dahil po doon, nagbubunga po ito sir ng magandang epekto dito po sa ating pamahalaang lungsod. Well, in fact sir, this year nakamit po natin ang ika-4 po nating Seal of Good Local Government mula po sa Department of Interior and Local Government at third straight year to sir. So simula 2022 hanggang 2024, 3 years straight na natin nakukuha itong SGLG. Ito po ay bunga po ng matapat at mahusay na paglilingkod sa pangunguna po ni Mayor Arthur B. Robes, syempre. Siyempre, ang pinakamahalaga sa lahat, we are ending the year with a bang. Diba? Lahat ng mga tagumpay na nakamit ng city government ay bunga ng pagsisikap, hindi lang ni Mayor Arthur, hindi lang ni Congresswoman Florida P. Robes, hindi lang ng SP, hindi lang ng mga city departments, kundi lahat ng mga kawani ng pamahalaang lungsod. Ano ang mga kwentong tagumpay ninyo? Bukod sa SGLG, napakarami natin, siksik-liglig ang mga tagumpay stories na na-feature natin dito. Halos per month, sir, kinikilala ang ating Congresswoman Florida P. Robes at Mayor Arthur B. Robes ng RTMD dahil highly satisfactory po yung job performance nila. Ibig sabihin, si Mayor, kinikilala siya sa buong Bulacan, top performing mayor, si Congresswoman Florida P. Robes, top performing congresswoman. Na hindi lahat ng mayor, hindi lahat ng congresswoman naaabot yung ganung klaseng distinction from award-giving body. Talaga pong nakikita nila kung gaano po kagagaling yung mga leaders natin. Bukod pa dyan dun sa monthly awards na nakukuha natin, every month, every first Monday of the month, ang daming mga awards na nakukuha yung ating mga city offices. Ito yung proof na talagang yung mga departments natin performing at talaga namang nangingibabaw pagdating sa kanilang pagbibigay ng serbisyo publiko. Pwede rin idagdag dyan yung ating Paralympians, mga nagbibigay ng karangalan sa ating lungsod. Actually, sir, hindi lang po tayo gumagawa ng pangalan at hindi lang po nakikilala ang San Jose del Monte dito sa Pilipinas, kundi binabandera din po ng ating po mga San Joseño ang lungsod ng San Jose del Monte at ang Pilipinas sa world stage. Kabilang na po dyan sa nagpakilala po sa atin sa mundo ay si Gerald Mangliwan. Meron po tayo sir San Joseño Paralympian sa Paris Olympics itong nakaraan. At siya po ay nagtapos po ng may maganda naman po siyang pwesto. Nasa 12th place naman po siya, sir. So, isa na po itong nakaka-proud, sir. Makapasok ka lang sa Paralympics, di ba? Makapasok ka lang, sir, sa Paralympics. So, isa na siyang karangalan. So, what more pa? Yung mag-placement. Aside from Mangliwan, syempre may mga pageant din tayo na talaga namang nagwagi ang ating mga kababayang San Joseño. Ano yung mga pageants na yun? Isa na dun, sir, si Sam Gabronino na nanalo po sa Miss Freedom of the World. Siya po ay tinanghal bilang Miss Freedom of the World Grand Prix o Grand Prize. Kaya talagang ang ganda ng San Joseña, nakikilala na siya sa iba't ibang parte ng mundo. And aside from them, syempre, kaliwat kanan, lahat ng mga San Joseño na nagbibigay karangalan dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Okay? Speaking of tagumpay, sir, may isa pa tayong tagumpay sa lungsod ng San Jose del Monte. At yun po ay dahil sa pagsulong ni Congresswoman Florida P. Robes na magkaroon ng 2 bukal sa lungsod ng San Jose del Monte. Ano nga ba yun, sir? So isinulong po ni Congressman Florida P. Robes na dati ay meron na po tayong isang bukal sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Ngayon po isinulong ng batas ni Congressman Florida P. Robes, meron na pong ibobotong bukal ang Lone District ng San Jose del Monte. Palakpakan na po natin. At hindi lang isa. 2 na po. So yung 2 bukal po natin ito po yung magiging boses ng mga San Joseño sa pamahalaang panlalawigan upang mas mabigyan po natin ng boses yung mga gusto nating mangyari sa lalawigan ng Bulacan. And aside from tagumpay,
after tagumpay, syempre, ito, we owe it to our families, di ba? Lagi nating sinasabi na dito sa lungsod ng San Jose del Monte, una lagi ang Panginoon, una ang pamilyang San Joseño. Syempre, hindi natin kinalimutan na sa huling bahagi ng taon, ipinaramdam natin ang tunay na diwa ng pagmamahalan. Ano ang mga kwentong pampamilya ninyo na talaga namang tumatak sa bawat isa sa inyo? Dito sir sa lungsod ng San Jose del Monte, meron tayong Christmas tradition. Ito sir yung Paskuhan natin. Lagi umiikot po tayo sa bawat barangay, pinapapunta natin or pinupuntahan natin ang bawat sektor kung saan sir naghahatid tayo ng liwanag at pag-asa sa bawat pamilyang San Joseño. Nagbibigay po tayo ng regalo, pamaskong regalo. O hindi pa man Pasko, pero nauuna na ang pamahalaang lungsod sa pagbibigay po ng regalo sa ating mga San Joseño. Ano po yung mga regalong natatanggap nila, Kuya Jello? Naku, napakarami po niyan, sir. Sa mga binababa po naming mga barangay, no? Meron po talagang mga tao po tayo mula sa pamahalang lungsod. Talagang nagsasadya sila sa bawat barangay upang ipaabot itong mga pamaskong handog ng ating pamahalang lungsod. Meron pong mga ham, grocery package, bigas. At may mga palaro po na talagang nagbibigay ng kasiyahan sa kanila. At hindi lamang po, kung titingnan natin ang Pasko, ay hindi lamang po naman talaga para sa mga Kristiyano o Katoliko na nagdiriwang ng Pasko. Dahil lately lang po, meron po akong kinover na balita sa mga Muslim kung saan hindi man po sila nagdiriwang ng Kapaskuhan. Pero ipinaramdam pa rin po ng pamahalang lungsod yung ating tema ng Paskong San Joseño. Isang Pasko, isang pangarap. Pati sa kanila ay naiparamdam po natin yung pagmamahal ng pamahalang lungsod. Hindi man sila nagdiriwang ng Kapaskuhan. At syempre, ito yung panawagan na sana kahit hindi Pasko, ay manatili tayong liwanag at pag-asa ng bawat isa. Kasi yung mga leaders natin mismo, sila yung nagsisilbing liwanag at sila yung nagsisilbing pag-asa ng bawat pamilyang San Joseño. At dyan nagtatapos, syempre, yung ating kwentong 2024. Nakita natin, natunghayan natin na ang daming kwento ng tagumpay, ang dami ng kwento ng pagbibigayan at pagmamahalan. Pero ang pinaka-importante sa lahat, nangingibabaw sa atin yung pananampalataya, nangingibabaw sa atin yung pagpapanatili ng ating makulay na tradisyon, nangingibabaw sa atin ang ating mga kabataan. At higit sa lahat, nangingibabaw ang pamilyang San Joseño. So sana, maging aral ang mga natutunan natin na ito at dalhin natin upang mas maging handa tayo sa year 2025. At first anniversary na sir ng Balitang San Joseño. At yan ang Balitang San Joseño Year-End Special Report hatid ng Public Information Office. Balita at impormasyon. Doble aksyon at solusyon. Balitang para sa'yo. Maligong bagong taon. Balitang San Joseño. Balitang San Joseño. Information Office. Thank you for watching. Para sa napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page At iba pang mga official social media pages ng city government. para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatuwang sa serbisyo. Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, I-follow lang ang kanilang mga official Facebook pages, TikTok at YouTube accounts. I-check nyo na rin ang ating official website, csjdm.gov.ph. at syempre, huwag kalimutang mag-like, comment at share ng ating mga contents. Maraming salamat, Arya San Joseño.